Alleluia, Alleluia, Alleluia. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi nating good morning. Mga kapatid, Biyernes, sa 32 linggo sa karaniwang panahon at minsan pa mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at probinsya, kasama ng mga kadiboto natin sa iba't ibang bansa online, nandito tayo. Muli tayong pinagsasama, pinag-iisa ng ating dakilang pananalig at pagmamahal sa Poong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng mainit na palakpak ng papurit pasasalamat ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. No? Katulad po ng sinasabi ko, talaga nga naman mga kapatid, walang mahirap, walang malayo, walang imposible, walang napakaaga pa para sa Poong Jesus Nazareno. Amen.
Kaya lalo na ho kayong mga kanina nga may 4:00 ng umagang misa. Magtataka ako, ano oras kaya umaalis ng bahay itong mga ito? Baka wala nang tulugan. Total naman, ilang oras na lang aalis na tayo. Magsisimba na tayo. Para kay Lord. Father, kayo nga, Father, bababa lang, nalilate pa kayo. Kami ang layo ng pinanggagalingan. Hiyang-hiya naman kami sa inyo, Father. At mga kapatid, lali kong pinapaalala, makinig po kayo. Huwag mong panghihinayangan, huwag mong pagsisisihan ang anumang lakas at oras na binibigay mo para sa Diyos. Maliitin man yan, pagdudahan man yan at pagtawanan ng ibang tao, ang pagsakripisyo mo, ang paglilingkod mo, ang pagtulong mo sa iba, pwede nilang pagtawanan at hamakan pa. Huwag ka nang sasagot ng masama. Si Lord na ang bahala sa kanila. Kaya nga, mga kapatid, ilang araw na po nating naririnig, kung kayo ay nagsisimba araw-araw, kahit online, ilang araw na nating naririnig sa ating mga unang pagbasa, pati ngayon, ang paalala ng aklat ng karunungan. Ano ang sabi ng mga unang pagbasa natin ilang araw na? Karunungan ang pumanig sa Diyos. Karunungan ang pumili sa anumang totoo, sa anumang mabuti, sa anumang tama. Sa halip na pagbigyan mo ang kasamaan ng iba, para tumigil ka, maniwala ka. Lalo na ngayon, sinasabi ng aklat ng karunungan, kahangalan, katangahan ang hindi kumilala sa Diyos. Ang katangahan at kahangalan ay yung hindi magpahalaga at sumunod sa Diyos. Kahangalan, katangahan, ang magpagamit ka lang sa kapangyarihan, sa katalinuhan, sa impluwensya ng maling tao sa mundo. At ipagpalit mo ang binibigay ng Diyos na angking kabutihan mo. Iyan ang kahangalan. Bakit ka maiinggit? Bakit ka magagalit lang sa mga taong nanlalamang? Sa mga taong nanghahamak ng kapwa niya? Kung ang kapalit lang nito, pansamantalang kaligayahan. Pansamantalang kapangyarihan. Kaya nga, sa kalakasan o kahinaan, sa kasaganahan man o kakulangan, parang sa mag-asawa, sa hirap man o ginhawa, sa lahat ng mga pinaplano mo, sa lahat ng mga iniisip mo, sa lahat ng mga ginagawa mo, Diyos ang lagi mong isama. Diyos ang lagi mong gawing una. Alam nyo, kahapon, sa pamamagitan ng ating formation ministry ng Quiapo, kahapon, nagkaroon po ng whole day recollection, team building, ang iba't ibang grupo ng prayer and devotions ng ating simbahan ng Quiapo, doon sa Lay Force Chapel, sa May Makati. Salamat kila Dr. Gaines at sila ay nagbigay ng tulong sa atin. Alam nyo, aminado naman po sila. Aminado itong mga iba't ibang grupo na ito ng prayer and devotions natin. Aminado sila na halos lahat sa kanila matatanda na. Senior na. Kaya nga minsan magtataka ako,
pag nag-iimbita ako ng mga bata-bata, "Uy, mag-serve ka naman sa simbahan." Naku, Father, ang bata ko pa. Bakit anong akala ninyo? Pag matatanda na, saka lang magsaserve sa simbahan. Ginagawa nyo home for the aged ang simbahan. Pag matanda na, saka lang magsaserve. Tingnan nyo nga yung mga nagsaserve sa atin. Marami rin dyan mga bata. Palakpakan nga natin yung mga volunteers ng ating simbahan. Maraming salamat ho sa inyo. Alam nyo, wag mo ikakahiya ang pagtanda. Lagi ko sinasabi, ang pagtanda ay biyaya. Amen. Pasalamat ka, umabot ka sa ganyan. Kaya pag tinatanong ka, ilang taong ka na? Secret. Anong secret? Puting-puti na buhok mo, secret pa rin. Ba't nahihiya ka? Alam nyo, karamihan sa kanila kahapon, kahit may edad na, nagawang mag-commute. Nag-commute lang marami sa kanila. At nung nakita ko po yung isang 80 years old, 80, nakasama nila. Alam nyo, naisip ko at pinagdasal ko, Lord, sana ako din maubos, matapos ang oras ng buhay ko sa mundo nang naglilingkod sa iyo. So paano mo gustong matapos ang buhay mo? Nang wawalang yan ng kapwa-tao? Nagwawalwal lang? Sana wag dumating ang ending ng buhay natin sa mundo katulad ng mga sinapit ng kababayan ni Noe at ni Lot sa ating ebanghelyo. Wala nang ibang ginawa, kundi magkainan lang, mag-inuman, magpakasaya lang, mag-ipon lang, magpayaman lang, nang walang pakialam sa masamang ginagawa. At walang pakialam sa pangangailangan ng kapwa. Huwag sana tayong abutang nagpapakasasa, nagpapakalunod lang sa kapangyarihan, sa kasikatan, sa pwesto, sa kayamanan, habang may mga mabuting bagay tayong nakakalimutan. Kahapon sa ating I-Thursday feeding program, 436, sa tulong po ng inyong mga binibigay, kasama pa rin hindi lang ang ating mga kapatid na pinapakain, kasama ang ating mga sponsors na volunteers pa. Na kahit may kanya-kanya silang trabaho, responsibilidad sa buhay, nagbibigay sila ng oras para magbahagi at tumulong. Kahangahangang makakita ng mga taong kahit pwedeng mahirapan, mawalan o masaktan, pinipiling manindigan sa pagsasabi ng katotohanan at paggawa ng kabutihan. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, makinig po kayo, maniwala kayo. Alam ng Diyos kung gaano ka rin nahihirapan gumawa ng desisyon at pumili sa buhay araw-araw. Pumili sa pagitan ng mahirap at madali. Pumili sa pagitan ng mapapakinabangan at tutulungan. Pumili sa pagitan ng para sa iyo at para sa ibang tao. Ulit, huwag kang maging hangal at huwag kang unahan ng panghihinayang. Kapatid, isang araw, hindi man dito at ngayon, patutunayan ng Diyos sa iyo na walang nasayang sa oras at lakas na lagi mong unang iniisip at binibigay para sa Diyos. Araw-araw, isa lang ang pinipili ng Diyos. Mahalin ka, tulungan ka, iligtas ka. Sana araw-araw,
piliin mo pa rin ang Diyos. Amen.